Samantala, konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong tumutulong para matiyak ang ligtas na pag-uwi sa bansa ng overseas Filipino workers at kanilang dependents na napiling magpa-repatriate mula sa Middle East. Si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service sa sentro ng balita. Hong Kong ay isa sa mga lugar na nagsisilbing transit hub ng mga Pilipinong apektado ng tensyon sa Middle East. Sa katunayan, 13 overseas Filipino workers at isang sanggol mula Iraq ang natulungan ng Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong nitong Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Consul General Romulo Victor Israel Jr. na umabot na sa 214 na mga Pilipino mula gitnang silangan ang kanilang natulungan. Kasama po rito yung mga kababayan nating stranded sa Hong Kong nung simula po sigalot. Mga 179 po sila nandito sa Hong Kong noon. Karamihan sa kanila mga bumabalik mga balik manggagawa papunta ng Middle East. Stranded ho dito sa Hong Kong dahil wala na hong flight papunta sa kanilang bansang nagtatrabahohan. Bukod dyan, 3 grupo rin ng mga Pilipino mula Middle East ang napauwi simula pa noong Marso na dumaan muna ng Hong Kong. Ang rehiyon kasi ang pinakamabilis at pinakaligtas nilang ruta para sa kanilang repatriation. Naman pong 3 grupo na to, kung maalala niyo po, una sa kanila yung mga seafarers. Yeah, okay. Tamaan din ho ng kanilang barko ay lumubog dahil nga sa nangyayaring palitan ng mga putok, torpedo or whatever. Ano po sila, mga 12 po yan sila ng mga seafarers. Kaugnay ng pinakahuling grupo ng mga Pilipino na natulungan ng ating konsulado sa Hong Kong, naging katuwang din para sa pagpapauwi sa ating mga kababayan mula sa Iraq, ang Migrant Workers Office o MWO Hong Kong habang in transit pa sila. Pagdating naman dito sa Pilipinas, nagbigay naman ng kinakailangang airport facilitation at welfare support ang Overseas Workers Welfare Administration Repatriation Assistance Division. Ang tuloy-tuloy na repatriation efforts para sa mga Pilipino na apektado ng kaguluhan sa Middle East ay alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Para sa Integrated State Media, Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service.